politika. Ewan ko yung larangan, Bisaya ba yun o Tagalog? Tagalog! Tagalog! Oh. Gusto nilang mawala ang mga Duterte. Yun ang kanilang plano. Yan ang kanilang ginagawa ngayon. Babayan ba tayo nun? Hindi! Sobra naman baka api yan. Di ba? Yes! Kaya, para mapigilan yung mga pang-aabuso, ako'y nakikiusap sa inyo. Para ma-maintain natin ang checks and balances sa ating gobyerno. Wherein yung mga branches of government ay magkakaroon ng checks and balances. Walang mag-aabuso. Kailangan tayo magkakaroon ng isang Senado na sulit, na aayaw sa mga pang-aabuso at tatayo kung ano ang tama. Kailangan natin ang Senado ay maokupay ng mga tao na may mga prinsipyo. Sino itong mga tao na tinutukoy mo? Wala lang iba ako itong Duterte. Di ba? Alam nyo, isa-isahin ko. Naglistahan natin yan. Yung kalbo ko man nakikita yan. Atty. Jimmy Bundok. Napakagaling na abogado. At napakaganda yung kanyang plano para sa ating bansa. Mamaya na ako. Mamaya na. Senator Bongo, Mr. Malasakit. Kilala ninyo yung tao na yan. Yan ang tao talaga na walang ibang iniisip 24/7 kung paano makatulong sa kanyang kapwa. Kahit saan yung may problema na tulong, talagang si Senator Bongo hindi natutulong. Pupunta talaga yan. Gagawa ng paraan para makatulong. Kaya, kailangan ibalik natin sa Senado. Ikaw daw po ka. JB Hinlo! Napakagaling na bungado, alam nyo. Hindi sa puti kasama ko yan si JB Hinlo. Pag yan ay naging senador, napakaganda yung kanyang plano. 2 minutes na daw. Siya na magsabi maya sa kanyang plano. Ako, bihira ako mag-appreciate ng isang legislative proposal galing sa isang tao. Pero kung makita mo yung proposal niya, napakaganda. Siya na mag-explain mamaya. Brilliant. Atty. Raul Lambino, napakagaling na abogado at magaling sa agriculture. Rodante Marcolita, Congressman Marcolita, walang tatalo dito sa debate kahit sino. Pastor Apollo Kibuloy, man of God. Ganda no, may mga abogado, pero man of God. Atty. Vic Rodriguez, ayaw ng korupsyon. Kaya umalis siya sa gobyerno dahil nakikita niya hindi na maganda. Kaya itong tao na ito may prinsipyo talaga. Philip Salvador, premiadong aktor, multi-awarded. Ang puso niya ay grabe para sa mga mahirap. Doc Marites Mata, magaling na doktor. Kaya kung makita nyo yung komposisyon namin, abogado, doktor. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. Heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Mga kaibigan ko, ayaw mo nag-given 10 minutes, paspasan ko na. Gusto ko lang, kami sa iyo na, bakit namin ginawa ni Pangulong Duterte yung one on one?
Bakit? Wala niyong rason. Ginawa namin yun, hindi para kami yumaman, hindi para kami magkapera, hindi ginawa namin yun para maisalba ang kinabukasan ng mga kabataan sa illegal na droga. At pangalawang rason, bakit namin yung ginawa? Sabi ni Pangulong Duterte, marami ng lugar dito sa Pilipinas na kontrolado na ng mga drug lords. Muntik na tayong naging narco-state. Sila na ang nagdedesisyon kung sino ang pwede maging gobernador, maging congressman, maging mayor sa kanilang lugar. So yan ang pupuntahan natin, pagiging narco-state, kung saan yung day-to-day affairs ng ating gobyerno, malokal man o national government, kontrolado na ng mga drug lord. Kasi napakarami nilang pera. Sobra-sobra ang pera nila. Kaya sabi ni President Duterte, Pato, isang bisis lang ako maging presidente. At ikaw rin, isang bisis ka lang rin maging CPNP. We will never pass this way again. Sabi niya. Kaya, sabi niya, hindi ko pinangarap maging presidente. At ikaw rin, hindi mo pinangarap maging CPNP. Pero tayo, ako ay naging presidente, ikaw ay naging presidente. Ito ay destiny natin. Si Lord ang may kagustuhan nito. Dahil meron tayong misyon dito sa mundo. At yan yung puksain ang droga, ang kriminalidad, at korupsyon. Kaya sabi ko, Karagasan, all in. Upakan natin. Yes, sir. Upakan natin yung problema ng droga. Ang droga, hindi dapat bibihin yan. Walang dissenting approach pagdating sa problema ng droga. Anong kailangan? Kamay ng pakal! Tingnan mo! Anong ginagawa nila ngayon dito? Ginagawa nilang hero mga drug lord. Lumaki ng ulo ng mga drug lord yun. Sila na ngayon, tumatakbo pang mayor. Ano mangyari sa ating bansa ngayon? Anong ginawa? Yung mga patino na pulis, pinagsasay ng simpin pinagpukulong. Ano na mangyari sa bansa natin pag ganun? Kawawa ang bansang Pilipinas. Kaya mga kaibigan ko, alam mo, nakita na niyo nangyari kay Pangulong Duterte. Ha? Yung kanyang mga karapatan ay binaliwala. Yung mga legal na proseso natin, dinidisregard. Ang ating konstitusyon na nagsasabi na hindi dapat dalangin ang tao kahit saan walang order galing sa ating korte. Binaliwala nila, niyurakan nila. Bakit? Dahil gusto nila mawala